Thank you, Brad Jeff. Salamat sa Mr. and Mrs. Michael and the C. Armisen and kids for the special number. Palakpakan po natin. Today is, do you remember today? What is today? It is a history of the Philippines today because it is the EDSA Revolution, February 25. And it is our Family Sunday. Palakpakan po natin. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ating sinaselebrate ang Family Sunday kung saan tayo nagsasalo-salo bilang isang pamilya, magkakapatid sa pananampalataya. Ang title ng ating message ngayon with our team, Marked by Love, Loving Our Family as Jesus Loves Us. Loving our family as Jesus loves us. Mga kapatid, we must love our families as Jesus loves us, to have Jesus living in our homes. If we learn this, then our homes will be great. Buksan po natin ating mga Bible at basahin natin ang Lucas 6:32-36. Ganito po ang sinasabi. 32. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. 33. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawan ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin niyan. 34. At kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila'y mababayaran. 34. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo nang hindi umaasa na anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamon ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. 36. Maging mahabagin kayo tulad ng iyong ama na mahabagin. Tayo po lahat ay tumayo at tayo manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan ka sa lahat. As we celebrate our Family Sunday here in inyong iglesia sa Peace Valley, Lord, Ikaw ang manguna sa amin as we study Your Word. Ikaw ang magsalita sa amin at magbigay ng mensahe na ito. Ako ang iyong gagamitin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita ay matamo sa aming puso as we grow as a family and as a family ng iyong mga anak, Panginoon. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. Please take your seat. Ang mga talata ng ating binasa ay tungkol po kung how God expects us to love. Itong talata na ito ay pinapakita kung paano dapat natin mahalin ang ating pamilya
at even ang ating mga kaaway. Paano nga ba natin ma-practice ang ganitong pagmamahal towards sa ating pamilya? How can we practice this kind of love toward our families? Ngayon po ay i-share ko sa inyo ang 3 punto kung paano po ipakita ang pagmamahal sa ating pamilya kagaya ng pagpapakita ng pagmamahal ng ating Panginoon. Loving our families as Jesus loved us means. Unang punto, loving our families without expectations. Loving our families without expectation. Pagmamahal sa ating pamilya na walang inaasahan. Isa-isa sa atin ay mayroong expectation sa ibang tao, lalong-lalong na sa ating pamilya. Sa mga mag-asawa, nag-e-expect tayo na dapat si Mr. o si Mrs. ay dapat magbigay to o ito, dapat ganito o siya ganito. Sa mga anak, nag-i-expect tayo na ang ating mga magulang ay kayang ibigay lahat ng ating gusto. Sa mga magulang, nag-i-expect tayo ng ating mga anak ay makapagtapos dapat ng ating gusto na kurso para sa kanila. Disappointment comes when our expectations are not met. We interpret that as a failure or lack of love from others. This kills relationships. Jesus loves us this way. At pinakita po dito, mababasa po natin. Sa Roma 5:6-10, sa 6, sapagkat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. 7, mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mangahas na gumawa nito, alang-alang sa isang taong mabuti. 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Sa 9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Sa 10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo. Si Kristo ay buhay. Sapagkat si Kristo ay buhay. Atin pong pansinin sa lahat ng verse na yan, ang mga words na mahihina pa, makasalanan at kaaway. Makikita po natin ang pagmamahal ng Panginoon ay buong-buo at libre niyang ibinigay sa lahat, regardless of what as the sinner chooses. As a family, we need to love our families this way. Paano po? Ganito dapat tayo magmahal sa ating pamilya. Mahalin po natin ang ating asawa, mga anak, magulang, kung ano po sila. Hindi sa kung ano po ang gusto natin para sa kanila. Huwag po natin ihinto o i-withdraw ang ating pagmamahal sa ating pamilya dahil sa rason na hindi nila na-meet ang ating expectation sa kanila. Patuloy natin silang mahalin. Maari po kayo ay napapatanong,
Paano kapag ang aking anak ay mali ang kanyang tinahak na direksyon at hindi kaayo sa ating Panginoon? Tatanggapin lang ba natin sila ng ganon na lang? Ang nais pong ipahiwatig ng mga talata ng ating Panginoon sa atin ay mahalin natin ang ating pamilya kagaya ng pagmamahal niya sa atin. Ibig sabihin po nito ay kung ganun po ang ginawa ng iyong mga anak, hindi po ibig sabihin na tatanggapin o itotolerate sila sa kanilang maling gawain. Ang gusto ng Panginoon ay hindi po natin i-cut off o i-withdraw ang ating pagmamahal sa kanila. Natutulungan natin silang upang maibalik ang tamang daan. Ipagpipray sila, hindi sa hayaan na lang natin sila at hindi na tatanggapin na parte ng ating pamilya. Sa 1 Corinthians 13:4-7, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagtaas man. Sa 5, hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Sa 6, hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. At 7, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Loving our family as Jesus loves us. Point number 2, loving our families selflessly with faithfulness. I repeat, loving our families selflessly with faithfulness. Selfishness gets in the way of faithfulness. When we start thinking of ourselves only, then we hurt our relationship with others. Kapag inuuna natin ang ako ang masusunod, ako ang tama, lagi pong mag-aaway ang ating pamilya. Ito ang re-resulta sa hindi pagkakaunawaan. We won't want to keep our commitments. We won't seek the welfare of others first. Jesus loved us this way, at sinasabi sa ating mga kasulatan. Si Jesus ay faithful sa task which God gave him. In Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. He did not seek his own welfare first, but ours. Inuna ni Jesus ang kung ano ang ikabubuti ng lahat. We need to love our families this way. Paano? Ganito din dapat tayo magmahal. We should not abandon the relationships to fulfill our selfish desires. In Filipos 2:3-4, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring ninyo ang higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Number 4, verse 4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. We'll go now to the point number 3, loving our family as Jesus loved us. Point number 3, loving graciously without reservation. Loving graciously without reservation. Pagmamahal na walang reserbasyon. Love is a gift.
It only works when you give it away for free. If you harbor grudges when you give, it robs the giver of the joy of giving. Ang pagmamahal ay dapat nating ibigay sa ating pamilya na walang reservation at limitasyon. Paano po, how Jesus loved us this way? Ito po yung mga verses. John 3:16 to 17, alam po natin. 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. In Romans 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Ibinibigay ng ating Panginoon ang lahat para sa atin. Pagmamahal na walang kapantay, ibinigay niya ito na walang reserba, walang limitasyon, at walang favoritism. Ibinibigay at patuloy niya itong binibigay sa bawat isa sa atin. We need to love our families this way. Ganon din dapat natin ipakita ang pagmamahal natin sa ating pamilya. Walang reservation, walang limitasyon. In Romans 12:10, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Conclusion, when we love our families as Jesus loved us, we will be, point number 1, loving our families without expectation. Loving our families selflessly with faithfulness. Number 3, loving graciously without reservation. Above all, para makamit at mapraktis natin ang ganitong pagmamahal, ay dapat mahalin at unahin po natin ang ating Panginoon. Make Jesus the center of our families, and we will be able to love our families just as Jesus loved us. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Family Sunday.